Makailang ulit na kaming nagtanghal ng mga kwento dito sa brigada na nagmumulat sa atin tungkol sa iba't ibang isyong kinakaharap ng ating bayan. Nandyan ang mga bayaning nagbubuwis ng kanilang buhay alang-alang sa serbisyo at alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Nandyan din ang mga nagbubuwis ng kanilang sariling kaligtasan, magkaroon lang ng maipanlalaman sa kanilang kumakalam na tiyan. Balikan natin ang kanilang mga kwento. Nagtampok din kami ng mga kwento tungkol sa mga bayaning hindi nakilala ng karamihan. Sila ang Aita Squadron 30, mga katutubong Aita ng Pampanga. Binansagan sila Negrito Mountain Patrol. Basically, for the purpose, ang mission nila is to protect the Americans' established line of communication sa kabundukan at nagpapatrolya. So, noong November 14, 1944, nag-take over na si Captain Bruce sa lahat ng mga USAF guerrilla unit dito sa South Tarlac. Binigyan na ng pangalan ang Sakatutubo from the Negrito Mountain Patrol into Squadron 30. Yun na yung kanilang designation at pinalakas pa yung kondisyon ng lupa. Kasi volcanic dito eh. Inutilize din dyan yung paggawa ng maraming tunnel. Interconnected sila. Pag ginawa nila yung tunnel dito, meron siyang provision, eskapo, merong lagusan yan sa kabila. Ang istoryang Aita Squadron 30 ay ginawaran ng Bronze World Medal sa New York TV and Film Festivals noong 2020. Patunay na ang mayamang kultura at ang kintapang ng mga Pilipino aabot saan mang panig ng mundo. Hindi lang digmaan ng nakaraan ang tinutukan ng brigada. Dahil taong 2017, ikinwento naman namin mula sa punto de vista ng mga sundalo ang kanilang pakikipaglaban sa teroristang grupong Maute sa Marawi. Ito'y sa pamamagitan ng footage na kuha at galing mismo sa mga sundalo. Si Govnim Alpha, lumaki sa bayan ng South Cotabato. Samantalang si Govnim Bravo naman mula sa probinsya ng Basilan. Bahagi sila ng combat camera team ng Armed Forces of the Philippines. At ito ang unang pagkakataong sasabak sila sa digmaan gamit ang kanilang rifle, maging ang kanilang mga video camera. Pero ma'am, di alam ng pamilya ko ma'am na nandito po ako kasi habang tumatawag sila sa akin ma'am, tinitignan ko muna yung paligid ma'am kung walang pumuputok. Pag walang pumuputok ma'am, doon ako tumatawag ma'am o nagtatago ako sa may butas na pwedeng taguan ma'am na hindi lang marinig na nanay ko ma'am at tatay ko ma'am. Kasi ayoko din mag-alala sila sa akin ma'am na nandito po ako. Hindi lang ipinamalas ng kwentong ito ang katapangan ng mga sundalong Pilipino. Ipinakita rin ito ang kanilang talino at galing sa pakikipaglaban para sa ating bayan. Isa pang isyu ng bayan na aming tinalakay ay ang problema ng malnutrisyon sa ating bansa. Taong 2018, naitampok sa brigada ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang 10 taong gulang na bata sa Antipolo, Rizal. Nakilala natin si JC, isang batang undernourished at underdeveloped ang pangangatawan. January 20. Hawak kami din 9.1. Ang timbang niya po 9.1 po. Yan po ay normal sa 20 months old. 1 year old and 8 months. Kada araw, tinunaw na kape na inihalo sa kanin ng malimit kainin ng bata. Unang-una po siguro sa environment po. Tapos yun, kakulangan po sa pagkain. Kasi po karamihan naman po sa na-interview namin talaga, 2 beses kung kumain lang sa isang araw. Ang pinaka-normal po ay 3 times a day, bukod pa po dun sa merienda. Mahirap man ang pamumuhay sa komunidad ni na JC, isang organisasyon na pinamumunuan ni Pastor Mike ang tumulong sa kanila. Kasama ang iba pang volunteers, nagsagawa sila ng feeding program sa sitio dump site para sa mga batang nakararanas ng gutom at malnutrisyon.
Kasama sa mga nakatikim ng bagong pag-asa si JC. Opo. Si Jessie po ay pakakainin natin ngayon. Sa loob ng 7 araw na pagtutok ng brigada sa kalagayan ni JC, nakitaan ng bata ng pagbabago sa kanyang timbang. So, 10.15. So, medyo umangat, no? Hindi medyo, kundi umangat talaga. Okay, so, masaya tayo doon. 6 na taon matapos naming unang itampok sa brigada si JC, binalikan siya ni Athena Imperial. Sa pagbabalik namin sa sitio dump site, mababakas pa rin ang kahirapan sa komunidad. Si Ate Vicky, 37 years old na ngayon. Ganun din po, wala pa rin pagbabago. Ganun po, nangangalakal pa din. Pero hindi naman po as in dati na kasi dati kami nangungupahan lang. Tapos ngayon may sarili na po kaming bahay. Si JC naman, 17 years old na. Hindi na siya tumangkad. Nanatiling pambata ang kanyang laki at timbang. Pero kahit paano, hindi na siya butot balat katulad ng dati. Magana na rin siyang kumain ngayon. Naglalakad na po siya. Hindi ko na kailangan siya hawakan kasi maliksi naman na siya maglakad. Di katulad dati na kailangan ko pa siya kargahin. Sinubukan daw ni Aling Vicky na ipasok sa special education si JC pero dahil sa kanyang kondisyon, kailangan daw siyang bantayang maigi. Bagay na hindi raw kaya ni Vicky dahil sa kanyang hanap buhay. Hindi ko pa po siya sinubukan kasi kahit sa bahay nga lang, hirap po siya turuan. Baka pagdating sa kasi hindi siya matanda mag-isip. Hindi ko po siya maiwan-iwanan tulad niyan ngayon. May maliit pa akong bunso. Makalipas ang maraming taon, aktibo pa rin sa pagtulong sa mga taga-sitio dump site ang mag-asawang sina Pastor Mike at Glenda. Kasama pa rin sa mga tinutulungan nila sina Aling Vicky at JC. So ngayon, si Jessie, nakikita ko, dati medyo malungkutin. Ngayon, makasiglang masigla siya at saka yung kanyang mukha hindi na ganun ka gloomy o kapayat. Para kina Pastor Mike, ang mga mahihirap na komunidad gaya ng sitio dump site ay nangangailangan ng mas pangmatagalang programa para sa nutrisyon ng mga bata. Bigyan sila ng mga skills training doon. I-train sila ng iba't ibang mga pangkabuhayan. Magdala ng mga tao doon na magtuturo sa kanila, magme-mentor para makapag-business. Pangalawa, dapat mayroong kapital. So may mga taong dapat tumulong sa kanila para bigyan sila ng puhunan. At the same time, yung financial literacy. Kinulang man noon sa nutrisyon si JC, hindi naman mauubos ang pagmamahal at kalingang ibibigay sa kanya ng kanyang inang si Vicky. Kakulangan din sa pagkain ang isyong tinalakay namin sa Navotas noong 2015. Nakilala ng brigada rito ang mga batang mas piniling mamulot ng mga natatapong bigas sa palengke para lang magkaroon ng makakain. Si Justin, 8 taong gulang ang pinakabata sa magkakaibigan. Nakarampot lang din daw ang kinikita ng kanyang ama, kaya naman siya na gumagawa ng paraan upang masolusyonan ang kanyang gutom. Makalipas ang halos 9 na taon, muli naming nakita si Justin dito sa palengke ng Navotas. Dito po ako dati namumulit po ng bigas. Ngayon po bumibili na rin po ako ng bigas. Kasi kaya ko na po ng tayo. 8 taong gulang siya noon, 16 na taong gulang na siya ngayon, at nagtatrabaho sa fishport bilang kargador. Doon ko po naisipan na dito ako kita ng pera. Dito ako makakain ng maayos. Sasamahan ko lang ng diskarte, sipag, tiyaga. Kahit mahirap po kaya ko naman kumita ng sapat na pera para maibigay din sa magulang ko. Marami na rin po ako naging kaibigan din. Sila yung nagpabago din sa akin. Huwag ka na bumalik sa dating buhay mo. Ibig sabihin po nun, yung dati kong buhay na palaboy. Pinagsasabay rin ni Justin ang pag-aaral at pagtatrabaho sa fishport.
Second year high school na siya ngayon. Kasi ano po, ang dami nagsasabi sa akin na andyan lang yung trabaho, yung pag-aaral nandyan yan. Kasi yung pag-aaral, kung naabot mo yung pangarap mo, tutuloy-tuloy yan. Kasi yung same po. Kasi sanay po ako sa gawain na mga malilinis. Gusto ko rin po makasakay sa mga barko. Ipinapanood naman namin kay Justin ang episode kung saan una namin silang naitampok. Tila napa-throwback ang... Lilit pa namin dyan Parang laro. Paulit-ulit yung gawain. Mamamalimos ka sa umaga. Ang mensahe ko lang po sa batang Justin. Nakakalungkot lang din po kasi namulat ako sa karealidad na maging batang lansangan. Pag hindi ka nakahalap ng pagkain, titisin mo yung gutom. Pero iba na raw si Justin ngayon. Ang dating palaboy, ngayon puno na ng pangarap na mabago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Sisipagan ko sa pag-aaral, sisipagan ko maghanap ng trabaho, malaki kita. Kaya ko iangat ang pamilya ko sa kahirapan. Saan na nga ba ang ibang kasama ni Justin, gaya ni Marcelino? Nagkahiwalay-walay na po kami noon, 10 years old na po. Nagkahiwalay-walay. Sari-sariling diskarte na rin. Sa isang kalsada rito sa Navotas, nakilala namin ang lola ni Marcelino na si Lola Feli. Dito namin nalaman na si Marcelino napatay noong 2019. 16 lang siya. Magbe-birthday siya yung gabi. Tapos umalis siya. Napunta na Agora. Ang sabi namin, wag na umalis. Umalis pa rin. Noon, nabalitaan na namin kinaumagaan. Pinatay siya sa Market Ring. Hindi masabi ni Lola Feli ang motibo sa pagpatay sa kanyang apo. Ang alam lang niya noon, maghahanap buhay si Marcelino sa palengke. Masakit-sakit talaga sa kalooban ko. Gusto ko man lumapit, ayaw ko palapitin. Para yakapin ko siya. Hindi eh. Dahil gulong-gulo na ako eh. Nag-iiyaw na ako doon sa Market Ring. Sino-sino na sinisisi ko. Kasama ni Lola Feli ang mga kapatid ni Marcelino rito sa Navotas. Ang kalsadang ito na ang nagsisilbi nilang tahanan. Nakakulong pa rin kasi ang ina ni na Marcelino. Pinagdadasal ko na lang sa Panginoon Diyos kung sino man gumawa sa apo ko, magbayad siya. Noong araw din na iyon, sinamahan ko sina Lola Feli at ang kapatid nitong si Merfe na dalawin ang puntod ni Marcelino. Ito po, wala po siyang... Lapid lang. Opo. Kasi kapos kami ng pera eh. Namiss ko kay Kuya. Napakabait niya sa amin. Pagkatapos ng maraming taon, nakalulungkot isipin na ang ilan sa aming mga naitampok ay humihingi pa rin ng hustisya at naghihintay ng mas pangmatagalang tulong at serbisyo. Pero hanggat may mga gaya ni Justin na patuloy na nagsisikap para maabot ang kanyang pangarap, hindi sila mawawala ng pag-asang makaahon sa hirap.